Napapanahon na po upang dinggin natin ang hinaing ng mga magulang at pasyente na nagsusumamo upang maging legal na ang access sa lunas na kanilang lubhang kinakailangan. Batid ko po ang mga side effects na maaaring idulot sa akin ng synthetic drugs kumpara sa organikong pamamaraan. Ginoong Pangulo, ang inihahain pong batas ng inyong lingkod ay hango sa pag-aaral, pagsasaliksik, testimonya ng mga doktor at eksperto mula po sa iba't ibang panig ng daigdig na may sapat na kaalaman at best practices sa pagpapatupad nito. Ginoong Pangulo, pinunong mayorya, sa mga kagalang-galang na miyembro ng lupon na ito, matapos po ang ilang buwan ng pag-aaral, konsultasyon at pagdinig ng subcommittee na pinamunuan po ng inyong lingkod, ikinalulugod ko pong ihain sa plenaryo ang Senate Bill number 2573 sa ilalim ng ulat komite bilang 210 para sa panukalang Cannabis Medicalization Act of the Philippines. Ginoong Pangulo, wala na po sigurong pangarap ang bawat isang miyembro ng lupon na ito bilang mga halal ng taong bayan, kundi makitang ang bawat Pilipino ay may epektibo at pantay na akses sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Ika nga po ng isinisigaw ng United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development, leave no one behind. Sa wikang Filipino, walang maiiwanan. Ginoong Pangulo, napapanahon na po siguro upang dinggin natin ang hinaing ng mga magulang at pasyente na nagsusumamo upang maging legal na ang access sa lunas na kanilang lubhang kinakailangan. Batid po ng lupon na ito ang aking sinseridad sa pagtulak ng batas na ito sapagkat bilang isang tao po na nangangailangan din ng regular na lunas para sa aking mga injuries na natamo ko sa pagiging artista o isang action star. Tulad po ng undisplaced neck fracture, third-degree burn, broken ankle, gayon din po ang pagnipis ng cartilage sa buto, at dahil po sa dinaanan kong backbone surgery, laminectomy, batid ko po ang mga side effects na maaaring idulot sa akin ng synthetic drugs kumpara sa organikong pamamaraan. Noong pong nakaraang taon, ako po ay personal na nagtungo kasama po ang aking mga staff sa bansa ng lupang pangako, Israel, upang magsagawa po ng isang study tour kung paano nila ipinatutupad ang kanilang polisiya tungkol sa access sa medical cannabis. Marami po tayong natutunan sa ating immersion, sa atin pong inilapat na bersyon ng aking bill. Sa puntong ito, hayaan po ninyong ilahad ko ang mga mahalagang probisyon ng landmark legislation na aking pong inihahain sa bulwagang ito. Una, sa pagsasabatas po ng legal na akses ng mga lehitimong pasyente na nangangailangan ng medical cannabis. Layon po nating bumuo ng Philippine Medical Cannabis Authority, PMCA, sa ilalim po ng pangangasiwa ng Kagawaran ng Kalusugan o Department of Health, DOH. Ibinatay po natin ang anyo at istruktura ng PMCA sa Israel Medical Cannabis Agency, IMCA. Sa ilalim po ito ng Israel Ministry of Health.
na siyang otorisado para sa pag-issue ng permit sa mga pasyente o lisensya para makagamit po ng medical cannabis. Ito rin po ang nagtatasa, nagbibigay pahintulot at nag-i-issue ng mga angkop na permit sa lahat ng mga may kaugnayan sa cannabis. Ang ilan po sa mga tungkulin at kapangyarihan na nais nating ibigay sa PMCA ay ang mga sumusunod. Una, pagbalangkas ng Comprehensive Cannabis Medicalization Plan. Pangalawa, pagbalangkas, pagpapatibay at pagpapatupad ng mga alituntunin at regulasyon na may kaugnayan sa mga medikal na halamang cannabis, mga produkto at by-product nito. Pangatlo, pagbuo ng sistema ng impormasyon upang mahigpit na mabantayan ang paglaki ng cannabis mula sa binhi hanggang sa pagbebenta para sa monitoring at regulasyon. Pang-apat, pag-issue ng mga lisensya na nararapat sa mga rehistradong entity o tao, pribado o gobyerno na magiging bahagi ng industriya ng medical cannabis. Panglima, pagpapatuloy ng research and development para sa industriya ng medical cannabis. Upang siguruhin po naman na nasa tamang landas ang mga polisiya, patnubay at regulasyon sang-ayon sa sinasaad ng panukalang ito, bubuo po tayo ng Medical Cannabis Advisory Committee, MCAC. Sa pamumunuan naman po ito ng kalihim ng kalusugan bilang ex-officio chairperson. Ang mga sumusunod namang opisyal ay magiging permanenteng miyembro ng committee. Chairman ng Dangerous Drugs Board, DDB. Directors General ng FDA at PIDEA. Kalihim ng siyensya at teknolohiya. Kalihim ng agrikultura o mga kinatawan ng mga nabanggit na ahensya. Ang isa sa mga malalaking tanong, sino po ba ang ituturing na qualified patients para maka-access sa medical cannabis treatment? Ang kwalipikadong pasyente po ay isang tao na na-diagnose ng sertipikadong doktor na may debilitating medical condition at maaaring makatanggap ng therapeutic at palliative benefits mula sa cannabis base sa kanyang sariling pasya. Binibigyang linaw po natin na ang medical cannabis ay complementary treatment na isasabay sa mga gamot na sadyang ginagamit na ng isang pasyente. Inatasan po ang mga pasyente na magparehistro sa PMCA na magkakaroon po sila ng ID number at mabibigyan ng registry card na may QR code po para sa verifikasyon. Para po sa mga pasyente na minor de edad, kinakailangan pa rin pong ipaliwanag ng sertipikadong doktor sa pasyente at sa kanyang custodial parent o legal guardian ang mga panganib at benepisyo ng paggamit ng medical cannabis bilang gamot. Magiging lehitimo lamang po ang reserta kung ito ay galing sa isang duly licensed physician na may good standing, walang nakaraan o kasalukuyang kriminal o administratibong kaso at holder ng S2 license mula sa PIDEA at dumaan sa pagsasanay mula sa PMCA. Para sa kaalaman ng lahat, ang S2 license mula sa PIDEA ay ibinibigay sa mga rehistradong doktor upang makapagreseta ng mga controlled substances. Ginoong Pangulo, ang administrasyon po ng cannabis
ay maaari lamang po sa pamamagitan ng oral, sublingual, inhalers, topical, and suppositories. Pagdating po sa validity ng reseta, ito po ay magiging valid lamang sa loob ng 1 taon. Naglagay din po tayo dito, Ginoong Pangulo, ng mga grounds para sa revocation ng reseta. Kabilang na ang maling paggamit ng reseta at hindi pagsunod sa dosage at forma. Maging ang mga magiging industry players po nito, individual man o grupo, ay dadaan sa pagrerehistro upang makapagsagawa ng paglilinang, pagmamanupaktura, produksyon, dispensing, pananaliksik at pagpapaunlad, pag-aangkat at pagbebenta. Ang mga industry players pong ito ay mahigit natatalima sa mga regulasyon, patnubay, at standard operating procedures na isinasaad ng batas. Pagdating po sa kultibasyon, produksyon, at pagmamanupaktura ng cannabis para sa medikal na gamit, isinasaad na po ng panukala ang mga kondisyon na pamamahalaan ng PMCA, kung saan lamang maaaring isagawa ang mga nabanggit. Minumungkahig po namin na ang magiging legal na medical cannabis products ay limitado po sa mga sumusunod na anyo: edibles, pills, oil, tincture, flower, topicals, at inhalers. Papayagan lamang po natin ang importasyon ng mga produktong ito mula sa mga bansang may mahigpit na regulasyon at implementasyon sa nakalipas na 5 taon. Bahagi rin po ng regulasyon na ang pagsigurong ang mga i-import po natin na mga produkto ay siya ring ginagamit sa bansang panggagalingan nito. Ginoong Pangulo, siniguro din po natin ang paglalagay ng mga safeguards sa bawat hakbang mula kultibasyon hanggang sa mismong pagdating nito sa kamay ng mga kwalipikadong pasyente. Magkakaroon po tayo ng mga electronic monitoring systems in place upang masubaybayan ng pamahalaan at ng kinauukulan na ang lahat ay tumatalima sa mga limitasyong isinaad ng batas. Siyempre naman po, Ginoong Pangulo, nilinaw na rin po natin ang mga ipinagbabawal na gawi bilang bahagi ng panukalang batas, na mayroong karampatang parusa sang-ayon sa sinasaad ng Comprehensive Dangerous Act of 2002. Halimbawa, ang isang kwalipikadong pasyente ay hindi maaaring gumamit ng medical cannabis maliban sa layuning pang-medikal at labas sa itinalagang treatment facilities. Naturalmente, bawal din po ang paggamit nito kasabay ng intoxicating at dangerous substances. Hindi rin po pinapayagan ang pagbebenta at pamimigay ng medical cannabis mula sa pasyente. Pagdating naman po sa mga sertipikadong doktor, ipinagbabawal po ang pagreseta ng medical cannabis kung walang S2 license, kung hindi kwalipikado ang pasyente, at kung hindi ito gagamitin sa paggamot ng isang medical condition. Bawal din po ang pagbibigay ng dosage na higit sa kailangan at pagtanggi sa pagpapanatili ng record ng bawat pasyente. Atin pong binibigyan diin, hindi po maaari na ang isang sertipikadong doktor ay mag-issue ng prescription para sa kanyang sarili, sa kanyang kapamilya, hanggang sa second civil degree of affinity.
Inalatag na rin po natin ang mga partikular na ipinagbabawal na gawain para sa mga medical cannabis industry players. Gayon din sa mga individual at iba pang entities. Naglagay din po tayo ng probisyon para sa pagsasanay ng mga medical cannabis physicians, pharmacists, at iba pang healthcare professionals na pangangasiwaan po ng PMCA. Makikipag-ugnayan din po ang PMCA sa CHED upang maisama ang paksa ng medical cannabis sa curriculum ng mga medical schools, gayon din sa kursong agrikultura at applied science and technology sa mga kolehiyo at universidad. At siyempre po, Ginoong Pangulo, bubuo po tayo ng joint Congressional Oversight Committee upang magsagawa ng regular na pagsusuri ng implementasyon ng batas na ito. Ginoong Pangulo, ang inihahain pong batas ng inyong lingkod ay hango sa pag-aaral, pagsasaliksik, testimonya ng mga doktor at eksperto mula po sa iba't ibang panig ng daigdig na may sapat na kaalaman at best practices sa pagpapatupad nito. Ginoong Pangulo, mayroon pong improvement sa ulat ng committee na nais pa naming maipasok sa tamang panahon. At sa angkop na panahon, din po ay handa akong magbigay linaw sa mga katanungan ng mga kasamahan natin dito sa Senado. At siyempre po, handang-handa po akong tanggapin ang inyong mga amendments upang mas lalo pa po nating paigtingin ang panukalang batas na ito. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Kendrick Omalao, sana sa lalong madaling panahon may gamot na tayong ganyan. May pinsan po kasi akong may epilepsy at sobrang kawawa po pag inaatake ng sakit niya. Pahayag naman ni Joseph Valdez, ang gusto kasi ni Idol Robin ay natural healing. Kailan ba naging masama ang halamang cannabis? Ang masama ay ang pag-iisip ng tao, hindi lang gamot ang kayang gawin sa cannabis. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Benjamin de la Cruz, legalize it for medical purposes, bigyan natin ng halaga ang ating kalusugan sa medical at natural na yaman ng isang halaman. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.